With fuel prices expected to rise further, the House Ways and Means Committee is rushing to submit its report for plenary voting. The measure seeks to grant the President emergency powers to suspend or reduce excise taxes on petroleum products. Mobile journalist Amy Atienza now reports to us from the lower chamber. Amy, balita namin na aprubahan na ang substitute bill on fuel tax relief. Ano-ano nga ba yung laman ng bill na yan? Tell us more about it. Good afternoon, Lord Denise. Dito naman nga sa House of Representatives, no, pasado na sa House Committee on Ways and Means itong suspension or reduction of excise tax on fuels. So technically kanina na pag-usapan na nga kung ano nga ba yung mga nakapaloob dito. Meron kasing 15 bills na file dito sa Kamara at ilang joint resolutions na pinag-usapan at yun nga nakapaloob dito na yung anim na miyembro ng cabinet no ang siyang magiging initiator para mag-recommend nga doon sa possible reduction at suspension ng excise tax on fuels. Kabilang dito yung mga secretary ng Department of Budget and Management, maging sa Department of Finance, DepDev, and even yung sa Department of Energy makakasama. Kabilang din dito sa naipasang bill no ng House Committee on Ways and Means yung advice na mayroon yung Bangko Sentral ng Pilipinas para nga may pagpatuloy ito. So sa Kamara, usapan niyan later on today sa plenary session na magsisimula at around 3 p.m. At aasahan nga natin na magkakaroon pa ng ibang amendments dahil may mga possible recommendations din yung ilang mga mambabatas dito mismo sa Kamara para nga mas maisaayos itong possible suspension sa excise tax on fuels. So aasahan din natin no na matatalakay din yung sa possible tax credit na maibibigay sa oil companies sa ating bansa dahil na nga rin sa kabawasan nitong revenue na makukuha natin lalong-lalo na dahil nga possible na masuspend itong excise tax on fuels. Nagpupulong ngayon ang mga komite ng Energy at Trade and Industry dyan sa Kongreso. Ano raw ang tinatalakay nila in particular, Amy? Well, dito naman no sa hearing naman no, sa pagdinig ng Committee on Energy ng Kamara na pag-usapan naman dito yung economic impact nga ng pagkawala kung mawawala man yung pondo or yung revenue pagdating nga sa collection ng excise tax at value-added tax. Kung maalala kasi natin, no, nasa around 136 billion pesos ang mawawala within 8 months if ever na mapagpatuloy itong suspension ng excise taxes in 2026. Ito ring bill no, na naipasa nga, mabalikan lang natin ng House Committee on Ways and Means ay effective ito hanggang December 31, 2028. So yun yung naibibigay no, na power kay Pangulong Bongbong Marcos para nga sa kanyang para nga ma-reduce or masuspend itong excise tax on fuel. So technically napapag-usapan pa rin dito no sa Kamara yung economic impact nga nitong excise tax on fuels dahil may posibleng epekto rin ito sa inflation maging sa GDP, sa gross domestic product ng ating bansa. Maganda rin pag-usapan nila kung alam ba, paano mababawi yung mga bilyon-bilyon din ang mga nadenggoy, no? Itong mga kontratista at iba pang kanila mga kontsaba. Pati na rin yung mga tax evaders. Oo, kung wala ng tanong, salamat na tayo sa ating Mojo. Thank you for that update. Mobile journalist Amy Atienza reporting to us live from the House of Representatives.